Oh, galit na galit si ano, galit na galit si Tulfo dahil nga 'di ba may namatay na ano, may namatay na mayor. May namatay na ano diyan, na politiko diyan sa may bandang Lucandia. 'Di ba sa may Apari si Vice Mayor Alameda. Oo, dahil tinambangan. O, galit na galit si Tulfo. Pakinggan natin yung report na yan. Dito po sa information na tanggap ko yung sa ambush kay Vice Mayor Alameda, meron pong na-identify na plate number SFN 713 pero later on it was established na fake forge. So ito yung sinasabi ko noong paman. Itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil, parang chine-checkpoint lang yung mga motor. Pero yung mga four-wheel vehicles, hindi dumadaan sa checkpoint. Kaya ito, isa sa mga resulta. Now, pangalawa, it's about time, total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan o RFID. And then dapat constant patrolling ng mga taga-HPG o any members of the PNP or traffic management group. Busy sila, Senator. Busy yung mga pulis sa pang-raid ng walang search warrant. Na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yan ng parang baril at makikita yung QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap na anumang klaseng. Actually, Senator Raffy, ano yan paano kaalanan ni JB Ejercito yan Kaya nga yung LTO nagkaroon na ng RFID, remember? Kaya lang ang problema kasi, Senator Raffy, maganda yang gusto mong mangyari. Ang tanong, kaya bang gawin ng LTO yan? Kasi yung driver's license nga wala tayo. Plate number nga hanggang ngayon wala pa Yung isang motor ko, ang tagal ko nang nakuha yung plate number, yung RFID na yun, wala pa So yun ang problema natin, Senator Raffy. Maganda yung sinasabi mo kasi si JB Ejercito ang sa batas niyan. At na po yan? Active na po yan. Ang problema, yung LTO, hindi sila makapag-provide, sir. Maniwala kayo. Yun ang dapat silipin mo, LTO. Agreement. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately, this is a sad story. I have to tell you. Nakita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Kami nga, di ba, sabi ko sa iyo, Senator, nasiraan kami sa Tagaytay. Kahit man lang effort, di namin nakita yung pulis na nag-effort na tulungan kami kahit lumapit na kami sa kanila. Papakita lang po na tamad po yung mga pulis natin, naka-standby lang sa isang 7-Eleven, sa isang gas station, and wag ka, pagpupuntahan mo, tulog. O dili kaya wala doon. Nagmimerenda kung saan-saan. Buti na lang, hindi kinakarnap yung sasakyan. Dapat, ang mobile car ay nagpapatrolya, constant, continuous, at naghahanap ng mga kaduda-duda, mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Kasi, kung ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya, na kung saan napaslang si Vice Mayor Alameda, baka nahuli itong mga culprits. It's about time, siguro yung ating kapulisan, gawin nila yung trabaho nila, palagi nagpapatrol, and then LTO, yung QR code or RFID should be fully implemented na. And lastly, ito pong si spokesperson ng PNP Colonel Jean Fajardo, inahangaan ko to kasi palagi ko po natatawagan to at para ma-interview. Pero ito recently, agad-agad nagsabi na siya, she made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya with definite certainty, with
pieces of evidence, concrete evidence, na talaga hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Ayun. So dali, yung mga PNP. Alam mo, sa panahon ngayon, napakahirap kasi magtiwala sa PNP. Kasi nakikita natin, kaliwat kanan yung kabulastugan at kapalpakan nila dyan.